napabuntong hininga si Alexander. Hindi na niya mabilang kung pang-ilang beses na iyon, basta nakakarami na siya. Sa tuwing pagmamasdan niya ang asawang anumpihit na nakaupo sa dulo ng kama, ay napapahugot siya ng hangin. Suot nito ang luma at kupasing pantulog. Akala ba nito ay nakakabawas iyon sa tensyon na nararamdaman niya ngayon? Tensyong dala ng hindi maitatanggi niyang pagnanasa para sa asawa. 10 taon na ang nakakaraan. Napakahaba ng 10 taon. Simula noon na hindi na siya nakapasok rito. Pero ramdam pa rin niya ang init ng katawan nito. Malinaw pa rin sa kanya ang higpit ng mga yakap nito sa katawan niya. Tumikim siya at umisod sa kaliwang bahagi ng kama. Mahiga ka na rito, Jade. Mas pipiliin ko pang sa couch nila ako matulog kaysa makatabi ka. Matigas ang pagkakasambit nito sa bawat kataga nito. Ramdam niya ang pagkamuhi ng asawa sa kanya. Gusto niya itong tanungin kung ganun lang ba kadali na kalimutan siya at kung ganun din lang ba kadali na kasuklaman siya nito. Pero siya na rin mismo ang sumagot sa sarili niyang tanong. Yes, 10 taon ng buhay nito ang inaksaya niya. Sige, dito ka na. Diyan ako sa couch. Narinig naman niyang napatawa ito. Nagpapaawa ka ba? Hindi bagay sa'yo. Hindi ako nagpapaawa, Jade. Alam ko na pagod ka. Pagod na din ako. Kailangan na nating matulog. At hindi ka magiging komportableng katabi ako. Kaya dyan ako sa couch. Hindi na. Utang na loob ko pa yun sa'yo. Mariin naman siyang napabuntong hininga. Ano ba ang gagawin niya sa kanyang asawa? Tumayo siya at lumapit sa pintuan. Ikaw na rito. Sa guest room na lang ako. Kaysa magtalo pa sila kung sino ang dapat matulog sa kama at kung sino ang dapat sa couch, ay lalabas na lang siya. Walang imik naman si Jade. Pagbukas niya ng pintuan, ay mukha ni Senyor Manuel. Valiente ang tumanbad sa kanya. Papa, nakabantay ka ba sa amin? Walang lilipat ng guest room. Ang laki ng kwarto nyo. Hindi ba kayo magkasya riyan? Pumulso naman ang panga niya. Gusto na niyang sabihin kung anong gusto niyang sabihin. Pero namataan niya sa dulo ng pasilyo si Vander at nakatingin sa kanila. Hinihintay siguro nito na isa sa kanila ni Jade ang lilipat sa kabilang silid. Pa, sino ba nagsabing may lilipat ng guest room? Ipagtitimpla ko lang ng gatas sa asawa ko. Naninibago eh. Hindi naman mukhang kumbinsido ang matanda. Babantayin kita, Alexander. Inilapag niya ang gatas sa bedside table dahil ayaw iyong tanggapin ni Jade. Matigas ang ulo nito at nagpupumilit na isiksik ang sarili sa couch. Well, yes, mas kasya nga ito roon dahil sa tangkad niya ay babalukto talaga siya kapag doon siya natulog. Gago pa rin naman siya pero nabawasan na ng kung ilang porsyento. Pinabayaan na niya lang itong matulog muna. Mauuwi lang sa away kapag nagpilit siya na sa kama ito mahiga. Umupo na lamang siya sa isang bahagi ng kama at tiningnan ang mga dokumento na galing sa opisina niya. Pina-email niya ang mga iyon kanina. Mabuti na din lang at may printer sa study. Jade, sambit niya sa pangalan nito. Walang sagot mula sa asawa. Ibinaba niya sa lamisita ang mga dokumento at nilapitan niya si Jade. Nakabalaktot ito patagilid. Tulog na ito. Nakanganga pa ito at naghihilik talaga. Napangiti siya. Pinilit niyang balikan sa isipan kung naghihilik na ba ito noon. Pero hindi niya maalala. Ano nga lang ba ang alam niya rito noon? Nang masigurong malalim na ang tulog nito, ay sa kaniya ito pinangko at inilipat sa kama. Hindi niya napigilan ang sariling pagmasdan ito. Maganda pa rin talaga ito. Magandang maganda. Pinaraanan niya ng kamay ang
matangos na ilong nito. Kaunting-kaunti na lang ay mahahalikan na niya ang asawa. Marahas siyang napabuntong hininga at napatayo. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Nang magpasya siyang umuwi ng San Ignacio, ay hindi kasama sa plano niya ang ayusin ang pagsasama nila ng asawa. Pero habang tumatagal ang pananatili niya sa San Ignacio, ay tila hindi na niya alam kung ano talaga ang gusto at plano niya. The wipes confused him the most. Hindi niya maintindihan kung bakit mapait sa panlasa ang isipin na wala itong damdamin para sa kanya. Sobrang gasgas na ang linyang malalaman mo lang ang halaga ng isang tao kapag wala na ito. At yun nga ang nangyayari sa kanya. Ito na ba ang karma? Pinaglalaruan ba siya ng karma? Nagising si Jade sa pakiramdam na may mga matang nakatitig sa kanya. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, ay nahuli nga niyang titig na titig sa kanya si Alexander. Nakasandal ito sa tabi ng malaking bintana. Pero kailangang ignorahin, kahit napakahirap, lalo na at parang nalulusaw siya sa matitiim nitong mga titig. Dagdag pang nagpapakabog sa dibdib niya ay ang ilalim ng pants nito na hindi nakatulong para itago ang angkin nitong yaman. Aminin niyang talagang mayaman ito sa departamentong iyon. Iyon nga siguro ang dahilan kung bakit nababaliw dito ang mga babae. Isa nga siya sa baliw dito. Pero nakaraan na iyon. Ibang-iba na siya ngayon. Hindi pa man siguro siya lubusang nakakalimot sa damdamin niya, pero mas nananaig ang galit niya ngayon para rito. Anong tinitingin-tingin mo? Sita naman niya kay Alexander. Umalsa lang ang isang sulok ng labi nito. Bawal na ba? Hinila niya ang sarili pa upo at isinandal ang likod sa headboard ng kama. Tapatin mo nga ako, Alexander. Ano ang kapalit ng pagpayag mo sa utos ni Senyor Manuel? Hindi ikaw ito. Kilala kita. Hindi ikaw itong tipong pumapayag na lang. Look, I realize na napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Natawa naman siya ng mapait. 10 taon bago mo na-realize? Ang bagal naman yata ng pagdating ng realization sa'yo. Hindi mo ako kailangkot yain, Jade. Aminado naman ako. And I'm sorry. Gusto kong bumawi sa'yo. Nagulat naman si Jade. Ano ba talaga ang niluluto nitong asawa niya? Wala siyang tiwala rito. Pinagkatiwala niya ang puso niya rito. Pero pinagpira-piraso lang nito. Kaya bakit maniniwala siya ngayon? Kausapin mo ang papa mo. Sabihin mong maghihiwalay tayo ng maayos. Suhestyon naman ni Jade. Pumulso ang panga nito pero saglit-saglit lang. Pinipigil pa nito ang magalit sa sinabi niya. Hindi ko gagawin yan. Bakit? Hindi naman na maisasalba itong pagsasama natin na. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na bigyan natin ng chance ang kasal natin? Hindi naman nakahuma si Jade. Ginagago na naman siya nito. Pinapaikot sa mga palad nito. Pero bakit? Nabalot ng labis na galit ang dibdib niya. Fine. The husband wanted to play. Makikipaglaro siya rito. Sabihin mo sa aking tutol ka sa gustong mangyari ng papa. Sumamo naman ni Vander. Nasa likod bahay sila at nagkakape. Disimulado niyang minasdan ang tasang hawak ni Vander. Nakita niyang nanginginig ang mga kamay nitong nakahawak sa tasang iyon at naaawa si Harito. Kinuha niya ang tasang hawak nito at ibinaba iyon sa lamisita. Vander, alam mong labag sa loob ko ang pakikisama ko kay Alexander ngayon. Mahal mo pa ba siya? Walang ligoy nitong tanong. Puno ng insekuridad ang boses nito. Kung tutuusin ay wala itong karapatang umakto ng ganoon.
dahil wala silang relasyon. Pero mahal niya ito. Pagmamahal para sa isang matalik na kaibigan. At ayaw niya itong nakikitang nasasaktan. Gusto niyang matuto sana ang puso niya na suklian ang pag-ibig nito pagdating ng tamang panahon. Alam mong hindi na. Hindi ako naniniwala, Jade. Mapait nitong sambit. Napakahaba at napakatagal ng 10 taon para tuluyang makalimot ang puso mo. Mariin siyang napapikit. Ano ba ang gusto mong marinig mula sa akin, Vander? Sinabi ko ng hindi ba? Ayaw mo namang maniwala. Sa likod ng isipan niya, ay alam niyang may naiwan pa sa dibdib niya para sa asawa. Pero hindi na interesado ang puso niyang palawigin pa ang damdamin niyang iyon para rito. Na ako na ang mahal mo ngayon. Gusto kong marinig na ako na ang nagmamay-ari ng puso mo. Ayaw kitang linlangin, Vander. Pero sabihin mong kakalimutan mo na ng tuluyan sa Alexander. At sino ka para sabihin yan sa asawa ko? Malagom ang boses ni Alexander. Hindi nila namalang nasa likod na pala nila ito at madilim na madilim ang mukha nito. Tumitig ito sa kanya. Matalim ang kislap ng mga mata nito. You are my wife, Jade. At hindi ko hahayaan na may sumira sa kasal natin. Sabihin ng gibana at inaani ang pagsasama natin. Pero nandito na ako ngayon at aayusin natin ito. Ano ka? Nagpakasarap sa Maynila sa loob ng 10 taon? Tapos bigla ka nalang babalik? At magdideklarang gusto mo nang magpakaasawa sa babaeng iniwan mo? Nang basta-basta lang noon? Nangangalit ang ngipin ni Vander. Kumuyom naman ang mga kamao ni Alexander. Kapag inulit mo pa ito sa panggugulo sa asawa ko, kakalimutan kita na magkapatid tayo. Papatayin kita. Gawin mo na ngayon. Dahil hindi ako titigil. At hindi ako natatakot sa iyo. Gagawin ko ang lahat para tuluyang maging akin ang babaeng binaliwala mo. Nagtagisan ng tingin ang magkapatid. Pumagitna siya. Para siyang kapirasong gamit na pinag-aagawan ng dalawa. Ako lang ang may karapatan sa sarili ko. At walang makaka-impluwensya sa mga desisyon ko. Gusto kitang kalimutan, Alexander, totoo yan. Hindi dahil sa sinabi ni Vander, kundi dahil iyan ang kagustuhan ko at wala kang magagawa roon. Iniwan na niyang tensyonado at balot ng galit ang magkapatid. Mula sa binabasang periodiko ay nag-angat na mukha sa Alexander nang sa gilid ng kanyang mga mata ay nahagip niya ang figura ng asawa. Nakasuot rin ito ng kulay tsokolating bota. Simple lang ang pagkakatali ng buhok nito at wala itong kolorete sa mukha. At tila ba nababaliw na siya. Sa bawat araw na nakikita niya ito, ay tila mas lalong gumaganda ito sa paningin niya at mas nagiging interesado siya rito. Hindi niya mapigilan na amuyin ang simpleng amoy nito at natural na natural. Tumikhim naman siya. Saan ka pupunta? Hindi naman ito umimik. Napangiti naman si Alexander. Hindi ko alam na may asawa pala akong bingi. Ale, saan ang punta natin? May himig panunukso sa boses niya. Ibinaba niya ang periodiko sa center table at tiningnan niya ang asawa. Tumingin naman sa kanya si Jade at napangiti ito. Maglalandi. Bakit? Sasama ka ba? Gusto mo bang panoorin kung paano ko niyayaya ang mga lalaking painitin ng kama ko? Nawala naman ang ngiti sa mukha niya. Kaya nga bang gawin ng kanyang asawa na makipag-flirt sa ibang lalaki? O ginagawa na nito sa kanyang kapatid habang siya ay nasa Maynila? Nasa isip niya ay kumuyom ang mga kamao. Tumiim ang bagang niya. Hindi ka lalabas. Dito ka lang.
Tinaasan naman siya ng kilay ni Jade. Bakit? Dahil hindi sakop ng entablado mo ang labas ng villa? Kung ano man ang gawin ko sa kabilang bahagi ng bako nitong villa, ay wala ka ng pakialam, Alexander. Madali lang naman yun sa'yo, hindi ba? Nagawa mo nga ng maayos sa loob ng 10 taon. Bakit hindi mo pa ituloy ngayon? Ngumisi ito sa kanya at naglakad na papalayo. Pero kung inaakala nitong papayag siyang pagsalitaan ito ng ganoon, ay nagkakamali ito. Bago pa ito makalabas ng pintuan ay naagapan na niya ang palapulsuhan nito. Marahas itong napalingon sa kanya. Bitiwan mo nga ako. Madiing sambit nito. At kung hindi ko gagawin? Nagsukatan sila ng tingin. Siya ang natuksong bitawan ito, kasabay ng pagguhit ng misteryosong ngiti sa mga labi niya. Nakikipaglaro ka, hindi ba? Sino ang nakikipaglaro kanino? Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay sa tapat ng dibdib. All right, you can go. Bahagya itong nagulat pero mabilis ding nahamig ang sarili. Tinungo nito ang kwadra at inilabas ang paboritong kabayo nito. Tinahak ni Jade ang magaspang na daanan patungong merkado. Sakay ng kabayo niya, mahigpit ang pagkakahawak niya sa renda dahil sa emosyong hindi niya kayang pahupain nang naiinis na dapyo ng hangin sa kanyang palad. Galit na galit siya kay Alexander, pero higit sa sarili niya dahil nagpapaapekto pa rin siya rito. Bakit bumalik ka pa? Bakit ginugulo mo pa ngayon ang buhay ko, Alexander? Ingay na makina ang umagaw sa atensyon niya. Lumingon siya at nakita ang sasakyan ni Alexander na nakabuntot sa kanya. Bumusi na ito na makitang nakatanaw siya rito. Sa labis na inis ay binilisan niya ang pagpapatakbo sa kabayo. Pero mabilis na nakaagapay sa kanya ang sasakyan ni Alexander. Nang iinis ka ba? Paasik niyang tanong rito. Nakita niya ang mapilyong ngiti nito. Narating niya ang puno na kung saan niya itinali ang kabayo at malalaki ang hakbang na pumasok ng merkado. Alam niyang nasa likuran niya lang ang asawa. Nakakaloko mang isipin pero pakiwarin niya ay tanging mga yabag lang nito ang malalakas na pandinig niya. Dapat talaga ay hinintay na lang niyang makauwi si Vander. Maaga itong umalis kanina dahil may iniutos dito si Senyor Manuel. Kung bakit kasi ngayon pa inaatake ng rayuma ang nanay niya. Tumawag ito kanina at nakiso yung ikuha ito ng halamang gamot kay Aling Mercy. Sinabi na nga niya ritong kumonsulta na lang ito sa center, pero hindi ito sumang-ayon. Lapatan lang daw ng halamang gamot at kaunting pahinga ay gagaling na raw ito. Aling Mercy, magandang araw ho. Ani niya, pumasok siya sa loob ng pwesto nito at disimuladong tinapunan ng tingin sa Alexander. Sumandal ito sa hamba ng pintuan at nakasunod sa bawat galaw niya ang mga titig nito. Hindi ito ngumingiti pero isang bagay na mas lalong nakakapagpairita sa kanya. Ano ba ang gusto talaga nitong mangyari? Jade, yugyug sa kanya na matanda. Po? Sa kaniya lang napunang natulala na pala siya. Ipinilig naman niya ang ulo. At nang muling tapunin ng tingin sa Alexander, ay may makahulugang ngiti sa mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Ano ho yun, Aling Mercy? Pinapunta ho ako rito ng nanay ko para sa mga halamang gamot. Naku, iyon pala. Maupo ka at kukunin ko na lang. Napatingin ito kay Alexander. Senyorito, pasok kayo. Humakbang papalapit sa kanya ang lalaki. Hindi minsan man inalis ng matiim nitong pagkakatitig sa kanya. Nakaupo ito sa pahabang upuan na katabi niya. Naguguluhan nagpalipat-lipat sa kanilang dalawa ni Alexander ang mga titig na matanda. Nasaan nga pala ang asawa mo, Jade? Abay, hindi mo yata kasama ngayon. Nakita naman niya ang pagkuyom ng mga kamay ng asawa. Nakita niyang natigilan ito. Aling Mercy, ang halamang gamot. May gaspang sa boses na wika ni Alexander. Pormal na pormal ang mukha nito.
Bahagyang tumango naman ang matanda. Pagkaalis nito ay umisod ito papalapit sa kanya. Akmang iisod siya papalayo pero lumapat sa likod niya ang mainit na palad ng asawa. Subukan mong lumayo at hahalikan talaga kita rito. Hindi iyan ang napagkasundoan niyo ng ama mo. Wika naman niya rito. Napabuntong hininga naman sa Alexander. Kilala niya sa Alexander. He was a rebellious soul. Alam niyang gagawin nito ang sinabi, kung anuman ang dahilan nito. At sinasakyan nito ang kagustuhan ng ama ay hindi niya alam. Pero isa lang ang natitiyak niya. Ito na ang halamang gamot, Jade. Inabot niya iyon at mabilis nang nagpaalam. Para siyang mamamatay, nakatabi ang asawa. Nanginginig man ay mabilis niyang sumakay sa kabayo at mabilis na pinatakbo iyon. Nakasunod pa rin sa kanya ang sasakyan ng asawa. Sa labis na panginginig niya ay kamuntika na siyang mahulog sa kabayo. Jade! Malakas na sigaw naman ni Alexander. At ganun lang kabilis na ibaba siya nito sa kabayo, pinangko at idineposito sa sasakyan nito. Itigil mo ang sasakyan, ang kabayo ko! Sigaw niya nang maunawaan ang mga nangyayari. Magpapadala ako ng tao para kunin yung kabayo mo. Sabing itigil mo ang sasakyan, ayoko rito. Napatiimbagang naman sa Alexander. Hubigpit din ang pagkakahawak nito sa steering wheel. Pero wala ni isang kataga ang lumalabas sa bibig nito. Huminga naman siya ng malalim. Sana ay mawala ka na rito, sa San Ignacio. Bumalik ka na sa mundo mo. Mariin namang napatawa sa Alexander. Hindi niya napaghandaan ang bigla nitong paghablot sa magkabilang braso niya. At sa huli ay naramdaman na lamang niya ang mariing paghalik nito sa mga labi niya. Napaungol siya, pero hindi siya marupok. 10 taon ay tinuruan niya ang kanyang sarili na maging matatag. Itinulak niya ang asawa at itinaas ang kamay para sampalin ito. Pero nahawakan nito iyon. Nagsalubong ang mga titig nila. Saka naman tumunog ang cellphone nito. Hindi nito hinayaang na mabitawan ang kamay niya at nanatiling sinagot ang cellphone nito. Yes. Nag-iba ang ekspresyon sa mukha nito. Mabislis lang ang tawag. Ibinaba na nito ang aparato at muling tumitig sa mga mata niya. Nagdilang anghel ka, Jade. Parang babalik na nga ako kung saan ako nanggaling. Nakahinga naman na maluwag si Jade. E di mabuti. Pero mariin siyang tinitigan ni Alexander. Pero hindi ako babalik roon na mag-isa. Dadalhin ko ang asawa ko.